Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak ka with evidence. Ako po si Tony Respesio mga kabibig. Nagsalita na hinggil sa posibleng dayaan sa OFW online voting mga kabibig. And-explain ni Atty. Respesio ang posibleng mangyayari mga kabibig, lalo na kahapon ay talagang pinag-usapan itong encrypted script daw di umano, sabi pa ng COMELEC. Yan ang kanilang explanation mga kabibig. Lahat, I think yung mga OFW na nakaboto ay nagdududa na merong mekos-mekos na nangyari. Pero ang ating mga OFW dyan, nakaboto na ba kayo? Kasi konti lang yata ang nagparehistro. Kasi takot sila na masayang ang kanilang boto. Pero sabi naman ng ilang mga netizen na huwag matakot, bumoto pa rin kayo. So heto kabibig ang explanation ni Atty. Respesio mga kabibig na nag-trending at marami ang sumasang-ayon sa kanya. Naku po, ito na kabibig, manood tayo. Kung yung number one suspect natin na mandaraya ngayong eleksyon, which is yung COMELEC, ay siya rin ang may access sa database ng online voting, pwedeng dayain ng COMELEC ang resulta ng online voting. Sabi ha, pwedeng dayain ng COMELEC ang online voting. Yan ang opinion, yan ang statement ni Attorney Harold Respesio mga kabibig. Bakit kaya nasabi niya yun kabibig? Bakit yun ang kanyang sinabi na posibleng pwedeng dayain? Okay, let's continue. Up to the last minute ng eleksyon. The only way na ma-secure totally ang resulta ng online voting is gayahin yung ginagawa ng mga nangungunang cryptocurrency sa buong mundo. Which is, lahat ng transaksyon ay cryptographically signed at rin-record sa blockchain at yung mga database ay decentralized at distributed. Ang downside lang nito ay pwedeng maibenta ang boto ng mga botante sa online voting. Pero okay lang ito kasi yung typical na gumagamit naman ng online voting ay yung mga OFW at hindi sila yung tipo ng tao na nagbebenta ng boto. Correct. Kung yung number one suspect natin na mandaraya ngayong eleksyon, which is yung COMELEC, ay siya rin ang may access sa database ng online voting, pwedeng dayain ng COMELEC ang resulta ng online voting up to the last minute ng eleksyon. The only way na ma-secure totally ang resulta ng online voting is gayahin yung ginagawa ng mga nangungunang cryptocurrency sa buong mundo, which is lahat ng transaksyon ay cryptographically signed at rin-record sa blockchain at yung mga database ay decentralized at distributed. Ang downside lang nito ay pwedeng maibenta ang boto ng mga botante sa online voting. Pero okay lang ito kasi yung typical na gumagamit naman ng online voting ay yung mga OFW at hindi sila yung tipo ng tao na nagbebenta ng boto. Correct. May point naman si Atty. Respesio mga kabibig. Ito naman ang komento ng ilang mga netizen. Attorney, tanong na ito. Suggestion lang po, sa araw ng eleksyon, gumamit tayo ng kulay green t-shirt daw para alam nila ang sumuporta natin ang PDP Laban Tandem para sa harapan nilang makikita ang boto natin. Kung ganyan po ang mangyari, ano po ang best way na gawin natin ngayong eleksyon? Boboto pa ba o wag nang bumoto? Boboto tayo. Nagsimula na ang dayaan, maraming OFW reklamo, Solid Duterte line up, binoto, pero bakit kasali si Binay at Pacquiao? COMELEC Chairman George Garcia, pakinggan mo ang maigi nitong sinasabi na Atty. Respesio, para sa'yo yan, para matuto ka at magkaroon ka naman ng konting hiya o sadyang wala ka ng hiya, gumising ka na para maintindihan mo ang nang mabuti pang Roberto Sinitram. So yun po ang ilang mga komento ng ating mga netizen at ang PDP Laban din ay nagsalita hinggil dito kasi naalarma sila. Kasi baka posibleng may mga hukos-pokos daw ang nangyayari. So ito kabibig ang kailang opinion hinggil dito. Online voting. Si MJ Mondihar sa detalye ng balita. May reaksyon ngayon ang Duterte-endorsed senatorial candidates kaugnay sa mga naitalang aberya sa OFW online voting. Si MJ Mondihar sa detalye ng balita. Live mula sa El Salvador City, Misamis Oriental. MJ. Franco, mayong gabi, gikan diri sa El Salvador, Misamis Oriental, punong-puno ang schedule
ng Duterte senatorials na nagpapatuloy na campaign trail para sa 2025 midterm election. Inulan ng reklamo mula sa overseas Filipino voters ang umunoy iba't ibang aberya sa online voting ng Commission on Elections sa COMELEC. Ang kaliwatan ng reklamo Duterte senatorial slate, sumbong ng Pinoy voters sa mga pambato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi tugma ang mga pangalang kanilang ibinoto sa nakasulat sa resibo. Ang posibilidad ng election fraud mapapanood sa viral video na ito. Ayon sa grupo, hindi makatarungan ang nangyayari sa boto ng mga Pinoy o Pinoy abroad kung ito may totoo. Sa kabila ng isyu ng pandaraya, nanawagan naman ng Duterte Senate slate sa Pinoy voters na huwag ma-discourage at bumoto pa rin sa eleksyon. Correct. Narito ang pahayag ng Duterte Senate slate. OFWs, go out and vote. Pumunta kayo sa consulate and demand respectfully for the enforcement of your right to cast a physical ballot. Tapos, sabihin niyo po sa lahat ng kamag-anak niyo mag-green sa araw ng halalan. I think kung may mandadaya man, they already made projection as to the amount of votes na kinakailangan nilang idagdag. Ano ang ating gamot? Kinakailangan itaas natin yung voter turnout. Dapat higit na mataas to compensate and to offset kung ano mang dadagdag nilang pandaraya dyan. Part of their demolition team na sige, magpakalat tayo na nagkakaroon na ng dayaan para hindi na boboto yung mga overseas Filipino workers. Pwede. Then there will be a very low turnout of voters in the OFW and there will be very low turnout naman doon sa voting here in the Philippines. Tama, may point din. Magtatagumpay po yung mga mandurugas kapag hindi po kayo bumoto. So habang inahantay pa po natin yung resulta ng mga petisyon sa Supreme Court, gawin po natin bumoto. Tama, correct. Franco, nag-upisa ang araw ng Duterte Senate dito sa Misamis Oriental kanina sa Villanueva kaninang umaga. Nagkaroon naman ng press conference sa Cagayan de Oro City. Pagkatapos ng press conference, ikot sila sa isang motorcade at pinagkaguluhan ang mga pambato ng former President Duterte dito sa buong CDO sa naganap nga ng motorcade. At pagkatapos dito nga, nakapatuloy yun ng event ang Grand Campaign Rally ng Duterte Senate Slate dito mismo sa open grounds ng El Salvador. Kaugnay naman sa nagpapatuloy ng overseas online voting, nasa 55,000 na raw katao. Ayon sa COMELEC ang nakapagparehistro, 55,000 na ang bukas ito 24/7 hanggang May 12 at ang enrollment hanggang Mayo 7 na lamang. At sa ngayon ay marami raw nakaboto. Sa amin ng COMELEC sa issue ng vote mismatch, hindi na mababago ang boto kapag ito'y naisumite na. At QR code at resibo ay hindi raw nagpapakita ng aktual na boto para sa privacy. So ito ang ito ang explanation ng COMELEC para naman mabigyan din natin ng fairness ang COMELEC kasi they explain what happened. O, ito kabibig ha, panoorin natin ang explanation ng COMELEC hinggil sa issue na ito. Para bigyan natin ng fair naman yung COMELEC, di ba? They're doing also their job. Pwede nilang makita pa rin yung mismong encrypted votes nila. Pwede pa rin makita anytime. Kahit 2 linggo na nakalilipas, pwede pa rin nilang makita pero hindi po nila makikita yung mismong pangalan ng mga binoto nila kasi nga po na-encrypt na. Once na nakas yung boto, encrypted na. Pero kahit kopyahin nila yung mismong encrypted na salita o script na tinatawag, ikumpara nila sa bawat araw na lilipas, pare-parehas po yun. Kasi ibig sabihin, yung boto niya na andon, na preserve, hindi po nagagalaw. So, yung po ay protection talaga natin upang hindi naman po magamit sa pagpapabenta nga ng boto. Pero naandyan yon at kung gusto nila mag-verify later kapag po tayo natapos sa pagpaboto sa Mayo 12, piprint po yan ng mismo mga post at makikita po nila yung po mismo na mga balota na binoto po nila kung sila po yun. Yung nakita po niya, yung po yung ballot face. Pag pumipili ka kasi bigla kang papakitaan muna ng ballot face. Ito yung 12 na pinili mo. Actually, merong isang taga-media. Dapat kasi bawal pero sige na lang, hindi na natin para papayla. Merong isa kasi nagpadala ng botante sa kanya, pinakita yung ballot face. Ito, yung 12 pinili niya. At ito yung party list na pinili niya. Later on, papakita ko sa inyo para makita nyo. Sila naman, sa kanila naman galing. And therefore, ibig sabihin, pinicture ng botante
yung kanyang balota bago niya i-cast. So pag pinindot mo na kasi yung cast, mawawala na yon. Bigla na lang papalit doon ay yung sa QR code, mabe-verify mo ngayon. Pag pinundot mo yung QR code, yung sa QR code, lalabas ngayon yung mismong ballot ID at saka yung encrypted na script. So makikita po natin yon. Doon kasi sa script, isa may nakalagay na pangalan ng isang kandidato, minsan ganyan, pero hindi pa nangangulugan na yun ang binoto nila. Talaga pong ganun lang yon kasi yun po yung purpose ng encryption. Di po ba? So hindi po yun nangangulugan na yun po yung binoto nila. Pero nandun sa encrypted script, yung lahat po ng binoto nila. Later po, kapag ka na-translate na yon into human readable, makikita nila na yun pala talaga ang eksakto mga binoto. Pwede nilang... So yun po ang explanation ng COMELEC Chairman George Garcia. So, paniwalaan naman natin sila kasi they're doing their job naman po. Pero kung meron tayo napansin na mga online buying, vote buying, so dyan tayo papalag at pwede natin i-report yan sa COMELEC, mga kabibig. Ito naman ang isang reaksyon ng isang netizen after niyang bumoto at parang nadismaya siya. Kasi this time parang kulang pa yung explanation. So this time naman, na-explain naman ni George Garcia. So ito yung kanyang reaction. Nag-start lahat yung online votings ng OFWs. Nakakapanghina at nakakagalit kasi hindi akma yung result ng balota namin sa binoto namin, which is may mga resibo lahat. Yung binoto namin tapos yung nakalagay sa result of my ballot of your ballot. Now, out of 12 na binoto ko, yung pumasok lang is 3 or 4. Tapos yung the rest, hindi ko binoto. Kasi I vote PDP laban vote straight. Tapos plus 2 na dalawa na yung sinabi ni Kong Pulong Duterte. Now, COMELEC. Grabe, no? Kung ano ang sasabihin ng mga Duterte, people will, lalo na yung supporters, they will follow. Kasi yung plus 2 niya, yung sinabi ni Kong Pulong Duterte. I think yan si, sino ba yun? Si Honasan at saka sino ba yun? Basta, meron, ang naalala ko si Honasan talaga. Why? Bakit si Honasan? Kasi si Honasan, siya yung nag-initiate ng signature campaign para sa Supreme Court para palayaan si Pangulong Duterte. I think so, mga kabibig. Paki-aksyonan to. Kasi hindi talaga okay. Ang daming galit na OFW ngayon dahil sa resulta or sa niluluto nyo or wow, magic sarap. Ano to? Hello, Garci? Grabe. As in, aksyonan nyo yan, COMELEC. Kasi galit na galit yung ibang OFWs na bumoto. 54,000 pa lang tayo naka-enroll doon Tapos yung iba nawawala ng gana. Ang aking makomento lang dito ba, huwag tayong mga OFW, huwag tayong mawala ng gana. Bumoto pa rin tayo, lumabas, hindi online, bumoto pa rin tayo mga kabibig. Huwag tayong mawala ng gana. Naku, strategiya yan. Oo. Ito mga, tama nga ang sinabi ng PDP Laban, posible itong strategiya na ginamit ang social media para ipakita na posibleng may dayaan sa eleksyon. Tayo naman, takot naman na bumoto, baka madaya tayo. Wag. Bumoto tayo. Sabi nga ni Attorney Vic Rodriguez na dapat mataas yung turnouts kasi posibleng doon tayo mananalo, mga kabibig. So yun lang ang ating reaction hinggil sa issue na ito. Marami na ang nagbigay ng kanilang opinion tungkol dito. So sana ang COMELEC din nagbigay ng official statement hinggil dito. Tapos si Atty. Respicio din nagbigay ng kanyang opinion na posibleng dayain ang OFW online voting at nagbigay ng suggestion si Atty. Respicio na pwedeng gawin ng COMELEC para pangalagaan ang boto ng mga OFW. Sabi nga niya, kung meron mang kung meron mang bintahan ng boto, well, hindi naman pwede mangyayari sa mga OFW, konti lang. Kasi knowing OFW,
May mga pera yan at may mga paninindigan yan. Nakita naman natin, marami ang pumunta sa ICC para mabisita si Pangulong Duterte at magkaroon ng rally doon. Diba? So it means madaming PDP Laban. Sa mga PDP Laban supporters, mga OFW, gising-gising, rehistro tayo, vote tayo, huwag mawala ng pag-asa, huwag tayong ma-feel bad, boto tayo, ito ang ating pag-asa na hindi ma-impeach si VP Sara. Always remember kung ano ang sabi ni Tatay Digong, tayo ang pag-asa na hindi ma-impeach si VP Sara. At si VP Sara ay gumagawa na ng strategiya para hindi siya ma-impeach. Look everywhere. Kita mo na sa social media kung ano ang estilo ni VP Sara ngayon. Sinasakyan niya ang agos na mga traidor. Yun ang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.